Hello guys, good day. Wala tayong pasok ngayon kaya nagkaroon ako ng time para makagawa ng video. Gusto ko lang sagutin yung laging tinatanong sa akin kung magkano nga daw ang sahod ng isang welder. Nasagot ko na yan nung nag-live ako last Saturday tungkol sa tanong nila kung magkano nga daw ang sahod ng welder. Kaso, nawalan ako ng load kaya nabitin. Kaya ito, gumawa na naman ako ng bago para ma-explain ko sa inyo ng maigi. Pero bago ko sagutin yan, alam nyo ba na sa lahat ng skilled workers sa isang construction firm gaya ng mga civil workers, mga carpenters, mga structural fitters at pipe fitters, ang welder ang may pinakamataas na sahod? Kaya naman hindi nakapagtataka na marami ding gustong maging welder. Pagdating naman sa sahod, ang sahod ng welders ay hindi rin magkakapareho. May dalawang factors yan. Una ay doon sa company na pinagtatrabahuan nyo. May mga company kasi na mataas din magpasahod at may mga company din na mababang magpasahod. Tulad ng company na kinaroroonan ko ngayon. At yung pangalawang factor naman ay kung saang category na bibilang yung welder. Maraming category kasi ang welders or klase ng welders. Very broad kasi yung usaping welders pero huwag na tayong lalayo pa. Pag-usapan natin yung very common na kilala sa mga construction firms at hindi man sa abroad. Gaya ng plate welders or structural welders, mga pipe welders, at mga pipe welder combination. Sa tatlong kategory ng welders na nabanggit ko, ang plate welder or structural welder ang may pinakamababang sahod sa tatlo. Ang sahod nila ay hindi bababa sa 400 hanggang 800 per day. Sumunod ay ang mga pipe welders na ang sahod nila ay hindi bababa sa 550 hanggang 900 pesos per day. At ang panghuli ay ang mga pipe welders combination na ang sahod nila per day ay hindi bababa sa 600 hanggang 1,200 per day. Alam ko may magtatanong na naman, ano ba pinagkaiba ng tatlo at bakit ganun yung sahod nila? Parehas naman silang welder. Malaki yung pinagkaiba ng tatlo. Una, yung plate welder or structural welder, sila ay qualified lamang doon sa paghinang ng plate at saka structural. Hindi sila pwedeng maghinang ng pipe na gaya ng ginagawa ng o hinihinang ng mga pipe welders. Kumbaga, limitado lang yung pwede nilang hinangin. Samantalang yung mga pipe welders naman ay qualified silang maghinang ng structural at saka pipe. At ang panghuli, yung pipe welder combination. Anong pinagkaiba ng dalawa? Parehas naman silang pipe. Well, yung pipe welder combination, ito yung mga welders na 2 or more welding process yung kaya nilang gawin. Pero karaniwan, pag sinabing pipe welder combinations, ito yung mga welders na marunong mag-TIG at marunong mag-smooth. At syempre, qualified silang maghinang ng plate or structural at saka mga pipes. And take note din na yung mga pipe welder combinations ay may mga category din yan. Hindi rin yan magkakapareho. So, magkakaiba din yung sahod kasi may mga iba't ibang klase ng pipe welder combinations. Very broad topic din yung mga pipe welder combinations kaya gagawa na lang ulit ako ng bagong video tungkol doon. Kaya sa mga baguhang welders dyan na nakapag-training na at may mga NC2 certificate na, good luck sa inyong pag-a-apply. Sana matsambahan nyo yung mga company na nagbibigay talaga ng malaking sahod. And this ends our video at sana nasagot ko na yung mga tanong ninyo tungkol sa magkano ba talaga ang sahod ng mga welders. At sana yung video na to ay nakatulong lalo na sa mga new aspiring welders dyan. Thank you for watching and God bless po!